Si Antam, ang babaeng bida, ay bumibili ng kape. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay upang maramdaman ang init ng araw. Sa sandaling ito, ipinaalam ng attendant na handa na ang kape. Ngunit sa sumunod na segundo, may kumuha na nito. Nagduda si Antam na naantala ng isang hakbang. Lumingon siya at natuklasan kung sino ang kumuha ng kape. Lumapit si Antam, "Hoy, sa tingin ko, sa akin ang kape na yan." Sa sandaling ito, lumingon si Ling Viet, ang lalaking bida. Nais niyang hilingin kay Antam na ibigay na lang sa kanya ang kape dahil wala na siyang pera. Nagtaka si Antam. Noong una, may gusto pa siyang sabihin, ngunit nang makita niya ang kanyang kaawa-awang mukha, ang isang paa ay nakasuot ng sapatos habang ang isa ay nakasuot ng tsinelas. Nagduda siya na baka may problema sa pag-iisip ni Ling Viet, kaya hindi na niya ito sinubukang pahirapan pa. Pagkaraan ng ilang araw, nagkita muli sila. Nakilala agad ni Antam si Ling Viet, ngunit hindi naman siya nito nakilala. "Sino ka?" Sa katunayan, tumakas si Ling Viet noong isang beses matapos siyang mainiksyonan ng pampamanhid. Pagkagising niya, wala na siyang alaala tungkol sa pagkuha ng kape, kaya't sa paningin niya, si Antam ay isang estranghero. Nang unang pagkakataon na makita ni Antam na hindi talaga naaalala ni Ling Viet ang nangyari, humingi siya ng tulong sa waiter upang patunayan na kinuha ni Ling Viet ang kanyang kape noong nakaraan. Kaya kinuha ni Antam ang kape ni Ling Viet bilang kabayaran sa utang. Ngunit tumanggi si Ling Viet at kinuha niya muli ang kanyang kape at tinuring pa si Antam na tagahanga niya. Na lahat ng kilos na ito ay para lang makalapit sa kanya. Naiinis si Antam, kinuha niyang muli ang kape. Binalaan ni Ling Viet si Antam na tumigil na at mas mabuting ibalik na lang ang kanyang kape. Sinabi ni Antam na mahina talaga ang kanyang memorya. "Hindi ko nasisingilin sa iyo ang isang tasa ng kape." Ibinabalik niya kay Ling Viet ang kape, ngunit sa kasamaang palad ay napaso ang kanyang daliri. "Ano nang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, mauna ka na. Sa tingin mo, marumi ba ako?" Ang mga salitang ito ang ikinagalit ni Antam. Dati, ininom niya ang kape niya, tapos ngayon, sinasabi niyang marumi siya. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang lalaking ito. Ibinaba niya ang kanyang daliri na mailaway sa loob ng kape ni Ling Viet. "Paano na ngayon? May laway na." Dali-dali at takot na itinapon ni Ling Viet ang kape. Si Antam ay isang surgeon sa Myungsong University Hospital. Si Ling Viet naman ay isang department head sa isang kilalang investment firm. Ang trabaho niya ay tulungan ang malalaking korporasyon na i-take over at pagsama-samahin ang ibang mga kumpanya. Ngunit mayroon siyang isang bihirang sakit, ang phantom pain. Kapag nasa ilalim siya ng stress sa mahahalagang sitwasyon, nararamdaman niya na tila nasusunog ang kanyang mga kamay kasabay ng nagniningas na sakit. Ngunit sa mata ng ibang tao, walang kakaiba sa kanya. Sa 2 beses na pagpapagamot niya sa ospital na ito, nakilala niya si Antam. Ngunit ito ay simula pa lamang ng kanilang tadhana. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Antam sa bahay ng kanyang kasintahan upang maghanda ng sorpresa para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na mas malaking sorpresa ang inihanda ng kanyang kasintahan para sa kanya. Nasaksihan niya mismo ang pagtataksil nito. Ngunit ang kanyang kamalasan ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos nito, itinalaga siya ng ospital upang tumulong sa isang rural na lugar. Sa bako-bakong daan sa bundok, nanginginig siya sa takot. Sa kalagitnaan ng biyahe, nasira ang sasakyan na kanyang sinasakyan. Iniwan siya ng driver sa daan, kaya nawala siya sa kagubatan. Naglalakad si Antam ng mag-isa sa kagubatan. Ang mainit na sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon. Ipinikit ni Antam ang kanyang mga mata at pinakinggan ang tahimik na tunog ng kalikasan. Ang magandang tanawin ito ay nasaksihan ni Ling Viet na naroon para sa isang field survey. Nagtinginan ang dalawa, bagamat nagkaroon sila ng kaunting alitan noong una, sumakay pa rin si Antam sa sasakyan ni Ling Viet. May pagkasarcastic si Ling Viet, tinanong niya kung bakit siya nagpunta sa isang liblib na lugar. "May problema ba? May namatay ka bang pasyente sa operasyon?" Upang mailigtas ang kanyang dignidad, sinabi na lang ni Antam na pumunta siya sa isang lugar na kulang sa serbisyong medikal upang maglingkod. Napakabilis nilang nakarating sa ospital kung saan maglilingkod si Antam. Nang makita ang bahay sa harapan niya, medyo nadismaya si Antam. Ito ang lugar kung saan siya magtatrabaho sa hinaharap. Sa loob ng Miriam Hospital, 2 lamang ang empleyado, si Nurse Kim na may seryosong mukha at si Dr. Park na mahilig mag-knit at mag-origami. Ang mas kakaiba, walang pasyente sa ospital. Ang tanging nakakagaan sa loob ay masaya si Antam sa tirahan na inilaan para sa kanya. Mayroon pa itong greenhouse garden. Si Ling Viet, dahil sa Miriam Forest Project, ay pumunta muli sa kagubatan na ito upang kumuha ng litrato. Biglang bumalik ang kanyang phantom pain. Nakita niyang muling nagliliyab ang kanyang mga palad. Napakasakit at hindi siya makasigaw. Sa sandaling ito, nakita siya ng nagpapatrulyang pulis na si Officer T at dinala siya sa Miriam Hospital. Tinawag ni Ling Viet ang pangalan ni Antam. Sa ngayon, kay Antam lang siya nagtitiwala. Nagulat si Antam nang makita si Ling Viet sa ganitong kalagayan. May alam siya tungkol sa kanyang kalagayan noong nasa Myungsong University Hospital pa sila. Nag-iniksyon si Ling Viet sa sarili niya ng pampakalma. Para pansamantalang maibsan ang sakit ni Ling Viet, humingi siya ng tawad kay Antam. Hindi niya gustong ipaliwanag ang kanyang kalagayan sa mga estranghero. Nang makita ang kanyang mayabang ngunit kaawa-awang mukha, pumayag si Antam na manatili at alagaan siya. Hindi nila namalayan kung gaano katagal ang lumipas. Biglang nagising si Antam habang tinatakpan niya ng kumot si Ling Viet at niyakap siya ni Ling Viet na tulog-tulog pa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ni Antam at nagsimulang
kumanta ng isang awiting pambata. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito sila kalapit. Nang mag-uwian na, kailangang umalis sina Nurse Kim at Dr. Park. Ngunit dahil may pasyente sila, si Ling Viet, nahulog ang responsibilidad sa pagbabantay sa gabi kay Antam. Tinakot pa siya ni Dr. Park, wala namang malaking problema. Minsan, may naririnig lang na huni ng lobo. Minsan, may wild boar na pumapasok. Umalis na lang sila at naiwan si Antam na may kaawa-awang ekspresyon. Hindi rin mapagkakatiwalaan si Ling Viet. Sa gabi, nagkukwento pa siya ng nakakatakot na kwento para takutin siya. Sa katunayan, hindi naglakas loob si Ling Viet na mag-isa sa silid sa ospital. Para manatili si Antam, sinadya niyang magkwento ng nakakatakot para takutin siya. Sa oras na ito, silang dalawa lang ang nasa ospital. Talagang napakagaling ni Ling Viet magkwento ng nakakatakot na kwento. Nakamit niya ang kanyang layunin. Pati sa pag-inom ng tubig ay sinama niya ito. Nagduda pa nga si Antam na baka isa siyang profesional na tagakwento ng multo. Tinanong ni Ling Viet si Antam kung sinadya niyang dagdagan ang dosis ng gamot upang magkaroon ng pagkakataong makalapit sa kanya. Ang galing ng kanyang pananalita ay hinangaan din ni Antam. Tinalikuran siya ni Antam, handa nang umalis, ngunit kinailangan niyang humawak sa manggas nito na parang wala sa sarili. Ang pagiging wala sa sarili niya ay napaka-cute. Hindi niya rin nakalimutan na hawakan ang manggas ni Antam kahit natutulog. Ito ba ang cool at mayabang na Ling Viet? Gayunpaman, kinabukasan, mag-isa siyang umalis sa Miriam Hospital. Nagbibisikleta si Antam, tinatangkilik ang ganda ng kalikasan sa kagubatan. Nagpunta siya sa tabi ng sapa upang maglaro sa tubig. Sa sandaling ito, may isang helicopter na huminto sa himpapawid. Maaari bang umalis kayo, mga insekto sa kanal? Nagkita muli ang dalawa. Nagulat si Antam. Bakit suot niya ang uniforme ng Special Rescue Team? Pinapaalalahanan ni Ling Viet si Antam na huwag sabihin na magkakilala sila, na parang ito ang unang pagkakataon na nagkita sila. Sa katunayan, dumating siya dito para sa isang misyon, sumali sa 119 Special Rescue Team. Kung gusto niyang isulong ang Miriam Forest Project, kailangang umalis sa lugar ang 119 Special Rescue Team. Kaya, pumasa siya sa maraming pagsusulit at panayam upang matagumpay na makasali sa 119 Special Rescue Team para lang makahanap ng paraan para paalisin sila. Ang mayabang na pag-ugali ni Ling Viet ay nagdulot sa kanya ng maraming problema dito. Sa pang-araw-araw na pagsasanay, siya ay biniti ng kanyang mga kasama sa ere. Nang bumaba siya, hindi na siya makalakad. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng malalaking gasgas. Si Choi Chang naman ay laging pinag-iinitan siya dahil nakita niya si Ling Viet na kumukuha ng litrato sa buong kagubatan, kaya laging nagdududa sa kanyang layunin. Sa kalaunan, magiging magkaribal din sila sa pag-ibig. Gusto rin ni Choi Chang si Antam. Nang araw na iyon, inilabas niya si Antam upang kumain at tinulungan siyang suriin ang sitwasyon ng Miriam Hospital. Sa huli, mabait niyang inihatid si Antam sa kanyang bahay. Hindi ako mapakali. Hindi ako aalis hanggat hindi mo na-lock ang pinto sa harap ko. Napakainit ng kanyang pag-aalaga. Dumating si Ling Viet ng huli dahil sa isang emergency mission at pinagalitan siya ng team leader. Kaya nagsimula siyang maghanap ng bahay sa paligid. Ipinakita sa kanya ng ahente ang ilang lugar, ngunit lahat ay tinanggihan niya dahil sa sobrang dumi ng kapaligiran. Sa isang hindi inaasahang sitwasyon, lumipat si Ling Viet sa bahay kung saan nakatira si Antam. Nagbibisikleta si Antam pauwi nang hindi nalalaman na may bago na siyang kasama sa bahay. Pagdating niya sa bahay, nagpalit si Antam ng kanyang komportabling pajama. Si Ling Viet naman ay mayabang na tiningnan ang kanyang sarili. Sabay silang pumunta sa greenhouse garden upang tamasahin ang maaliwalas na sandali ng sikat ng araw sa hapon. Sa sandaling ito, masiglang sumasayaw si Antam. Pagkalipas ng 2 segundo, natuklasan niya na may isa pang lalaki sa bahay. Ang sitwasyon ay naging napaka-awkward. Sumunod ay ang eksena ng pagmamadali at gulo. Buti na lang at magkakilala na sila. Kung hindi, tiyak na mabubugbog si Ling Viet. Nakita ni Ling Viet na medyo masaya si Antam. Ito ay tadhana. Hiniling ni Antam sa kanya na lumipat, ngunit tinanggihan niya ito. Nagsimula silang magkasundo sa 3 patakaran. Una, huwag magsuot ng pajama sa buong bahay. Ito ang gusto kong sabihin. Pangalawa, huwag tumakbo ng walang damit sa bahay. Ang dalawa ay opisyal na naging magkasama sa bahay. Ngayon ay ang seremonya para sa paglabas ng autobiography ng chairman ng hospital group. Inayos ni Antam ang kanyang damdamin at pumasok. Ngunit pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang sa lugar na ito. Ginulo pa siya ng kanyang dating kasintahan. Sinabi ng Go na hindi niya makalimutan si Antam, na sobrang miss na miss niya ito. Natawa si Antam sa sobrang galit. Kapag kasama mo ako, naaalala mo siya. Kapag kasama mo siya, naaalala mo ako. Hindi ka ba talaga nahihiya? Sinabi niya sa dating kasintahan na wala na silang relasyon. Bumalik siya sa selebrasyon at nakita ang chairman. Ipinakilala niya sa lahat ang kanyang kasalukuyang nobya. Lumabas na ang kanyang kasalukuyang nobya ay apo ng chairman. Tiningnan sila ni Antam na may ngiti sa mukha, ngunit medyo hindi siya komportable. Sa sandaling ito, pumasok si Ling Viet at nakita ang eksena. Habang palihim na umaalis si Antam, niyakap ni Ling Viet si Antam. Binati niya ang chairman ng may kalmadong mukha. Siya ay isang FC ng ospital, kaya natural na iginagalang din siya ng chairman. Nang tanungin ng chairman ang pagkakakilanlan ni Antam, sinabi ni Ling Viet sa harap ng lahat na magkasama silang nakatira sa ilalim ng iisang bubong at nagpaplano pa silang magpakasal. Nagulat si Antam at nagmulat ng mata. Ngunit si Ling Viet ay umakto na parang walang nangyari. Ipinakilala pa ng chairman sa publiko ang kanilang relasyon. Sa pagkakataong ito, kahit lumukso pa siya sa ilog Huanghe, hindi na niya ito mahugasan. Si Antam, na hindi pinapansin, ay agad na naging sentro ng atensyon sa buong party. Si Ling Viet,
Ginawa niya ito dahil narinig niya ang pag-uusap nila ng kanyang dating kasintahan sa hagdan. Ayaw niyang mapahiya si Antam doon. Ngunit nagalit si Antam dahil sa pagiging mapagkunwari niya na matalino. Nang makita si Antam na galit, inakala ni Ling Viet na gusto pa rin niya ang kanyang dating kasintahan. Umalis silang dalawa na hindi nagkakaintindihan. Sa gabi, hindi makatulog si Ling Viet dahil hindi pa rin nakakauwi si Antam. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, agad siyang lumabas. Galit pa rin si Antam tungkol sa nangyari kaninang umaga. Sinabi ni Ling Viet na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Mayroon ka nang ako bilang suporta, bakit hindi mo pa sinasamantala? Ngunit sinabi ni Antam kung gagawin ko iyon. Anong pinagkaiba ko sa gung iyon? Sa tingin mo ba, ganyan ako? Muli silang naghiwalay ng hindi nagkakaintindihan. Maaga sa umaga, inayos ni Antam ang kanyang damdamin at lumabas para maglakad-lakad. Sa daan, tinatamasa niya ang ganda ng kalikasan. Nagkita silang dalawa, medyo awkward. Pagkatapos niyang makita ang babaeng iyon, sinabi ni Antam, alam ko na kung bakit ako ipinadala dito. Mag-date tayo. Nang araw na iyon, nagbisikleta silang dalawa sa hardin, ngunit hindi iyon isang romantikong date. Sinusubukan nilang magpedal para makalikha ng kuryente. Bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo, magpedal ka na. Sinabi ni Antam kay Ling Viet, kung hindi dahil sa walang kontrol mong paggamit ng kuryente. Hindi rin ako magdurusa sa ganitong paghihirap. Lumalabas na 0 minuto na ang nakalipas, sinaksak na ni Kang San ang lahat ng kagamitan sa outlet. At ang bahay na ito ay dinisenyo para sa kapaligiran, kaya kapag umabot ang pagkonsumo ng kuryente sa isang tiyak na antas, lilipat ito sa self-generation mode, kaya kailangan nilang magbisikleta para makabuo ng kuryente. Sinabi ni Yang Che kay San na huwag siyang tawaging maliit na bata. Seryoso siyang humingi ng paumanhin sa kanya, at halatang hindi ito taos puso. Ngunit nag-alok siya na magkaroon ng relasyon sa kanya. Pwede ba tayong magkaroon ng ceasefire? Dahil sa araw, binuhat ni Kang San ang isang malaking teddy bear papunta sa ospital. Sadyang tinukso siya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Miss na kita, baby girl. Ang kilos na ito ni Kang. Natulala si Ko Antam kay Ling Viet. Alam niyang gumaganti ito sa kanya at nag-alok na makipag-date sa isang hindi taos pusong sitwasyon. Sa pagsisikap ng dalawa, sumindi muli ang mga ilaw. Sa oras na iyon, naamoy ni Ko Antam ang amoy ng karne ng baka. Masunuring inialay ni Ling Viet ang bahagi ng kanyang karne ng baka. Nakita niya si Ko Antam na kumakain na parang gutom na tigre. Tinanong niya si Ko Antam kung bakit hindi ito pumasok sa kusina para magluto ng mag-isa na palagi lang itong kumakain ng biskwit araw-araw. Sa totoo lang, naawa siya kay Ko Antam. Ipinaliwanag ni Ko Antam na noong nasa paaralan siya, dahil hindi masyadong maganda ang kanyang mga grado, para makatipid ng oras, instant noodles lang ang kinakain niya. Ngayon ay nasanay na siya. Sinabi naman ni Ling Viet kay Ko Antam na hindi na kailangang sabihin kung gaano siya kahirap na estudyante. Dahil lahat sa ospital ay nagsasalita tungkol sa kanya, na siya ang bagong ace sa departamento ng siruhiya. Medyo naantig si Ko Antam. Unti-unting uminit ang relasyon nilang dalawa. Kinabukasan, lumabas si Ko Antam para gamutin ang mga taga-nayon, ngunit hindi sila pumayag. Bumalik si Ko Antam para tanungin si E.C. Park tungkol sa sitwasyon, ngunit binalaan siya ni E.C. Park na huwag maging abala sa masamang ospital na ito. Ngunit hindi sumang-ayon si Ko Antam sa kanyang pananaw. Sinabi niya na anuman ang mangyari, mananatili siyang matatag sa paggamot at hindi niya babaguhin ang kanyang ideal bilang isang doktor dahil sa oras o lugar. Hinanap ni Ko Antam si Nurse Kim at nakuha ang listahan ng mga collaborating unit. Nakita niya ang pangalan ng 119 Special Rescue Team. Pumunta si Ko Antam sa 119 headquarters upang hanapin ang kapitan. Umaasang magpapatuloy sila sa pakikipagtulungan sa Miriam Hospital. Maaari rin siyang tumulong sa mga miyembro na magbigay ng ilang gabay sa isang first aid course. Bukod pa rito, ang Miriam Hospital ay ang pinakamalapit na ospital na makakatulong sa mga nasugatan na miyembro na makakuha ng agarang paggamot. Nangako ang kapitan na pag-iisipan niya ng mabuti ang alok ni Ko Antam. Pagkalabas ni Ko Antam at ng kapitan, nakita nila si Choi Chang. Nakita ni Ling Viet na malapit si Ko Antam at Choi Chang kaya siya ay nagsiselos. Gusto niyang gamitin ang kanyang big move, baby. Sa oras na ito, ninais ni Ko Antam na sana ay may butas siya na pwedeng pasukan. Pagkatapos ay sinimula ni Ling Viet ang spoiled mode niya. Dumalaw ako sa iyo. Bakit makikita ang baby sa bahay pagkatapos ng trabaho? Hindi ko inaasahan na hindi mo ako matiis. Hindi na talaga matiis ni Ko Antam ang taong ito. Lalo pang naging walang pakundangan si Ling Viet at hinalikan pa ang noo ni Ko Antam. Hindi na makatingin sina Choi Chang at ang kapitan, iniwan ang mga taong tulala, ngunit umalis na si Ling Viet. Sa umaga, nakita ni Ko Antam ang rescue team na umaalis. Sinundan niya ang biktima sa ospital. Si Ko Antam ay may panic disorder dahil nalunod siya noong bata pa siya. Pagkatapos niyang matapos ang operasyon, bumalik ang kanyang panic attack. Ang mga taong nasa paligid niya ay lalong nagpapahirap sa kanyang paghina. Mabilis na lumapit si Ling Viet. Inagaw niya ang telepono ng manonood, kinuna ng litrato at inihagi sa aquarium. Maaari kayong mag-demand ng bayad pinsala dito. Kung may anumang hindi pagkakasundo, ay dedemanda ko kayo para sa iligal na pagkuha ng litrato. Niyakap niya si Ko Antam at patuloy na inalo ang kanyang damdamin. Sa huli, binuhat niya si Ko Antam papalabas ng ospital. Si Ko Antam ay umiiyak na parang isang bata sa kanyang mga bisi. Hindi rin mapakali ang pagtulog ni Ko Antam nang umuwi siya. Pagkatapos ng isang gabi ng pag-adjust sa sarili, bumalik si Ko Antam sa normal niyang estado. Nang makita si Ling Viet na lumalabas, medyo nag-alala siya. Sinabi ni Ko Antam kay Ling Viet, "Salamat sa pagtulong mo sa akin kahapon. At saka, okay lang ako. Sobrang normal." Diretsahan namang sinabi ni Ling Viet,
Hindi ba't natural lang na magpasalamat ka sa akin? Bakit mo naisip na interesado ako sa nararamdaman mo? Hindi maiiwasang sabihin na ang bibig ni Ling Viet ay talagang masama. Sa puntong ito, medyo awkward si Ko Antam. Sinabi niya, nagkamali ako sandali, nakalimutan kong ikaw si Ling Viet. Sa hinaharap, wag mo na akong pansinin. Matigas pa ring sinabi ni Ling Viet, ang mahina ay tumatanggap ng tulong mula sa malakas, walang dapat ikahiya. Agad namang sumagot si Ko Antam, nang yakapin mo ako, nanginginig pa rin ang mga braso mo. Sigurado ka bang ikaw ang malakas? Agad namang itinanggi ni Ling Viet na nanginginig siya. Sa oras na ito, inayos ni Ko Antam ang kanyang posisyon at hiniling sa kanya na buhatin siya para patunayan na hindi siya mahina. Inilahad din ni Ling Viet ang kanyang kamay, ngunit bigla niyang napansin na hindi niya maitaas ang kanyang kamay. Ito ay nakakahiya. Gusto pa ring magpaliwanag ni Ling Viet. Mamaya bibili ako ng patch para sa'yo, nanginginig na lalaki. Nang araw na iyon, nagkaroon ng aksidente si Ling Viet sa kanyang misyon na nagresulta sa malubhang pinsala sa isang miyembro at kailangang maospital. Hindi siya tiningnan ng maayos ng lahat habang nagsasanay at pinahawak sa kanya ang lahat ng mga balde ng tubig ng mga miyembro at kailangan din niyang tiyakin na hindi siya mabagal. Ito ang parusa para sa kanya. Matapos ang isang nakakapagod na araw, naramdaman din ni Ling Viet na hindi niya nakaya. Pag-uwi niya, bumagsak siya sa sofa. Narinig ni Ko Antam ang ingay at lumabas para magbigay ng patch. Binigyang diin niya na binili niya ito para sa pagkakaibigan nila bilang magkasama sa bahay. Hindi pa rin nakalimutan ni Ling Viet na ipaliwanag na hindi nanginginig ang kanyang kamay dahil sa mahinang pisikal na lakas. Tingnan natin kung paano nagdikit si Ling Viet ng gamot sa sarili niya. Paumanhin sa hindi magandang pagtawa. Sa sandaling ito, narinig niya ang sigaw ni Ko Antam. Natakot si Ko Antam sa isang ipis at sumigaw. Pagkarinig nito, tumakbo si Ling Viet para hanapin ang ipis. Tumalon si Ko Antam sa likod ni Ling Viet sa sobrang takot. Pagkatapos ng gulo, napagtanto nilang dalawa na masyadong intimate ang kanilang mga kilos. Nagkahiyaan silang tumingin sa isa't isa. Agad na inihagis ni Ling Viet si Ko Antam sa sofa. Pareho silang nahihiya upang mabawasan ang awkward na ambience na ito. Sinabi ni Ling Viet na bibili siya ng glue gun upang takpan ang mga butas para hindi na makapasok ang mga ipis. Sumigaw si Ko Antam nang makita niya ang patch sa kanyang katawan. Nakakatawa. Hindi ba't sinabi mo na walang patch sa buhay mo? Nakita ang kanyang kahabag-habag na mukha. Kusa si Ko Antam na lumapit upang tulungan siyang idikit ang gamot. Nag-alinlangan si Ling Viet, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang kapaligiran sa sandaling iyon ay naging medyo malabo. Bumalik si Ko Antam sa mesa upang ihanda ang kanyang hapunan. Naamoy ni Ling Viet ang bango at hindi rin siya makaalis. Nakita ang kanyang mukhang naglalaway, 2 sugar pea at 2 tasa ng tsaa ang naging hapunan ng dalawa. Kakarelasyon lang ng dalawa bilang magkasama sa bahay. Kinabukasan ay naging magkatrabaho na sila. Dahil sa agarang paggamot ni Ko Antam sa mga nasugatang miyembro, kinuha siya ng rescue team bilang kanilang medical staff. Isang babaeng doktor na sumali sa isang all-male rescue team ay natural na makakatanggap ng mainit na pagtanggap mula sa lahat. Ngunit ang mood ni Ling Viet ay hindi maganda. Nang makita si Ko Antam na gumagawa ng heart sign, malapit nang maubos ang vinegar jar ni Ling Viet. Ang trabaho ni Ko Antam ay turuan ang mga miyembro ng mga emergency first aid measures. Sa mga espesyal na kaso, sasama rin siya sa patrol. Nang kumakain sila ng tanghalian sa cafeteria, nang makita si Choi Chang na tila interesado kay Ko Antam, mabilis na lumitaw ang Vinegar King. Nakarating na sila sa kompetisyon para sa mga bagong miyembro ng mga rescue team sa rehiyon. Si Ling Viet ang kumakatawan sa mga bagong miyembro sa rehiyon para lumahok sa kompetisyon. Si Ko Antam naman ay dumalo bilang medical staff. Sa simula, maayos ang lahat. Para makatipid ng oras, dumaan si Ling Viet sa shortcut sa isang sapa. Nagkaroon siya ng problema. Nasira din ang jeep ni Ling Viet. Agad na nagpadala ang kapitan ng mga tao upang iligtas siya. Humingi din si Ko Antam sa kapitan na sumama. Naghanap siya sa gubat ng matagal ngunit walang nakita. Malakas na tinawag ni Ko Antam ang pangalan ni Ling Viet. Sa oras na ito, lumabas ang isang tao. Bakit? Ang mukha mo na malapit ng umiyak para ba sa akin? Kinabukasan, mahigpit na hinawakan ni Ling Viet ang balikat ni Ko Antam. Akala ni Ko Antam na magtatapat na si Ling Viet sa kanya. Ngunit sa sumunod na segundo, binuhusan siya ng malamig na tubig. Sinabi ni Ling Viet kay Ko Antam na huwag magsampay ng damit sa lugar na makikita. Sinabi niya kay Ko Antam na agad na kunin ang kanyang mga damit. Ito ang kasunduan na napagkasunduan nilang dalawa dati. Sa oras na ito, nagsalita ng mahaba si Ko Antam upang itago ang kanyang kahihiyan. Ano ba ang inaasahan mo, GC Ko Antam? Sinabi ni Ko Antam na nag-aalala pa rin siya sa kanya dahil sa mga nangyari kahapon. Nag-iisip siya ng kung ano-ano, may kaunting pag-asa. Huwag mo akong pag-isipan ng kung ano-ano ha. Iyan ang dapat kong sabihin. Sinabihan siya ni Ling Viet na maging kagalang-galang at huwag mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Ngunit si Ling Viet ay malakas lang ang loob. Nagkita silang dalawa sa gubat. Kapag nakakita siya ng mga bagay na interesado si Ko Antam, lagi siyang matyagang nagpapaliwanag sa kanya. Itinuturing din siya ni Ko Antam bilang isang encyclopedia. Tinatanong niya sa kanya ang anumang kawili-wiling bagay na nakikita niya. Dumaan ang dalawa sa isang lawa. Hindi napigilan ni Ko Antam na sabihin, ang ganda pala ng lugar na tinitirhan natin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nakinig sa tunog ng kalikasan. Sa oras na ito, ang magandang babaeng ito
bigla niyang hinawakan ang puso ni Ling Viet. Kinabukasan, isang grupo ng mga taga-nayon ang dumating sa ospital para magpatingin. Lumalabas na ito ay inayos ni Director Kim. Matyagang sinuri ni Ko Antam ang bawat pasyente. Mukhang natagpuan niya muli ang kanyang sariling halaga ng pag-iral. Ang araw na ito ay ang pinakamasayang araw para kay Ko Antam mula nang dumating siya dito. Napansin din ni Ling Viet ang hindi niya mapigilang pagkasabi. Napakaganda ng pakiramdam ni Ko Antam kaya gusto niyang imbitahan si Ling Viet na kumain ng masarap. Si Ko Antam ay isang foodie. Tingnan ang kanyang mukha na nalulong. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa kanya. Masyadong nasasabik si Ko Antam at gusto pa niyang alagaan si Ling Viet. Ang pakiramdam niya ngayon ay parang isang kabayong tumakas sa tali. Sa isang sandali ng pagkasabik, hindi siya makatahimik. Si Ling Viet ay mukhang hindi rin magpapatalo sa pagiging mapagbigay. Pagkatapos kumain, tumakbo si Ko Antam sa game room at naglaro. Nakita ang masayang hitsura ni Ko Antam, tumawa din si Ling Viet. Kinabukasan, nalaman niya na ang grupo ng mga pasyente ay pinamamahalaan ni Ling Viet. Ang relasyon ni Ko Antam at Ling Viet ay bumalik sa freezing point. Galit siya sa pagiging self-decisive ni Ling Viet. Galit sa kanyang mapanlinlang na kilos. Sabi mo gusto mong makipag-date sa akin, ngunit hindi naman tayo nag-date. Hindi ka ang tipo ko. Talagang walang masabi. Nang araw na iyon, nagkaroon ng aksidente ang rescue team. Habang ginagawa nila ang kanilang misyon, biglang bumagsak ang bubong ng hut. Nadula si Choi Chang dahil sa lubid. Sa mahalagang sandali, ginamit ni Ling Viet ang kanyang katawan upang harangan ang nahuhulog na tabla. Ang dalawa ay dinala ng kanilang mga kasamahan sa Miriam Hospital. Nang makita si Ko Antam na nasugatan, nagulat din siya at sabay niyang ginamot ang sugat ng dalawa. Ang dalawang lalaking ito ay sadyang sumisigaw pa ng sakit upang makuha ang atensyon ni Ko Antam. Ngunit nabisto sila ni Ko Antam na tinurukan na sila ng painkiller. Alam niyang hindi naman talaga sila nasasaktan. Mula sa pagiging magkaribal sa pag-ibig, naging magkasama sila sa kwarto ng ospital. Nagsimula na naman silang dalawa na magdrama para humingi ng awa. Nakikita ang dalawang parang bata na lalaki na sumisigaw ng malakas. Hindi rin alam ni Ko Antam kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, kusang nag-alok si Nurse Kim na turukan sila. Agad namang tumahimik ang dalawang lalaki. Matapos ang intravenous drip sa gabi, nagsuot si Ko Antam ng stethoscope. Inilagay niya ang kabilang dulo ng stethoscope sa dibdib ni Ling Viet. Hindi ka pa nagmahal, hindi mo alam kung ano ang tunay na pag-ibig. Upang makuha ang sagot, nilapitan pa ni Ko Antam ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Nagsisinungaling ka. Sa oras na ito, hindi na napigilan ni Ling Viet ang pagtibok ng kanyang puso. Tumalikod siya, ngunit si Ling Viet ay hindi isang taong madaling umurong. Sinagot niya ang tanong ni Ko Antam sa pamamagitan ng isang praktikal na aksyon at inilagay din niya ang stethoscope sa dibdib ni Ko Antam para mapakinggan niya ang tunay na tibok ng kanyang puso. Sa oras na ito, ang malakas na pagtibok ng puso ay sapat na upang patunayan ang pagiging gusto nila sa isa't isa. Bago siya umalis, tinukso pa ni Ling Viet si Ko Antam. Sigurado ka bang hindi ka sasama pa uwi? Nakita ang mukha ng kabilang partido na parang isang tulala na usa. Hindi ka naman siguro mawawala ng malay, di ba? Si Ko Antam ay napakahiyang-hiya sa oras na ito. Kinabukasan, nalaman ni Ling Viet na sira ang heater sa bahay. Tinanong niya si Ko Antam kung pwede ba niyang hiramin ang kanyang banyo. Bagaman ayaw niya, umayad pa rin si Ko Antam. Pagkatapos makuha ang pahintulot ni Ko Antam, pumunta siya sa bahay nito para maligo. Lumabas ka na, kalahati pa lang ng ligo ko. Ang tatay ko ay nandito na. Tatay, bakit? Medyo nagpanik si Ling Viet. Ano na ang gagawin ko ngayon? Tahimik niyang binuksan ang pinto ng banyo at gaya ng inaasahan, nakita niya ang isang abalang lalaki. Sa sala, maingat na hinanap ni Kang San ang kanyang mga damit. O hindi, nawala ang kanyang mga damit. Pala, ang kanyang mga damit ay nailagay na sa basket ng maruming damit. Maingat na sumilip si Kang San, ngunit hindi pa rin niya maabot. Dahil dito, nabalisa siya at nais nang umalis. Ngunit kung gusto niyang lumabas, kailangan niyang kunin ang kanyang damit. Muling iniunat ni Kang San ang kanyang binti. Kulang pa rin ng kaunti at nagkaroon na ng pulikat sa binti. Ngunit hindi pa rin niya makuha ang damit. Kaya, isinara na lang niya ang pinto at nag-isip ng plano. Muling binuksan ni Kang San ang pinto at maingat na lumabas. Mabuti na lang at may basket sa banyo na pwede niyang hiramin sandali. Sinenyasan niya si Yang Che na hindi pa nakakakita at maingat siyang nagtungo upang kunin ang damit. Akala niya ay lumabas na si Yang Che, kaya't lumingon ang kanyang ama. Hindi inaasahan ni Kang San na makikita niya ang kanyang magiging biyanan sa ganitong paraan. Nahiya siyang tila gusto na lang magtago sa kung saan. Mas nakakahiya pa na bumalik si Yang Che sa ganitong oras. Sa nakakahiyang eksenang ito, naghanda ang kanyang ama ng masarap na hapunan sa gabi. Samantala, sina Yang Che at San Heo ay nahihiya pa rin sa nangyari. Ang kanyang ama ay napaka-open-minded at sinabing hindi naman malaking bagay ang magsama sa iisang bahay. Agad-agad na ipinaliwanag ni Yang Che, hindi sila nagsasama sa iisang bahay, magkapit-bahay lang sila. Nagtatakang tanong ng kanyang ama, bakit ba tinatakpan mo ang iyong bibig? Mukhang naghahalikan kayo. Nang direktang ibinunyag ng ama ang katotohanan, nautal na umubo ang dalawa sa hiya. Tinitingnan ang kanilang interaksyon, bumiti ng may kasiyahan ang ama. Alam niya na si Yang Che, dahil sa mga nangyari noong bata pa siya, ay hindi kailanman nagbukas ng puso at nag-usap tungkol sa pag-ibig. Sa pag-alis, hindi nakalimutan ng ama na hikayatin ang kanyang anak na babae na maging matapang at sumulong at huwag na huwag urong. Kinabukasan, sa huling sandali, nasira
nasira ang sasakyan ni Yang Chai sa kalagitnaan ng daan. Sakto namang dumaan si Sanheo. Si Kang Sanheo ay talagang mahusay sa buhay. Ang pag-aayos ng sasakyan ay isang maliit na bagay lang para sa kanya. Sa sandaling ito, naputol ang tali ng buhok ni Yang Chai. Kinuha ni Kang Sanheo ang kanyang panyo at maingat na tinulungan siyang itali ang buhok niya. Ganun na lang ang pagtingin ng dalawa sa isa't isa. Nahihiyang tumalikod si Kang Sanheo at bumalik sa ospital. Napansin ni Yang Chai na napulot niya ang kartoon drawing ni Kang Sanheo na nakita na niya sa gubat noon. Nagpa siya si Yang Chai na kumpirmahin ito. Sa sandaling ito, napansin din ni Kang Sanheo ang larawan sa gubat. Ang pirma sa bulaklak ay ang pangalan ng kanyang lola. Yang Chai, Omsongi, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Kang Sanhi. Ang kanyang imaginary pain ay muling lumala. Nagmamadaling dumating si Yang Chai at aksidenteng nakita ang eksenang ito. Nais ni Yang Chai na bigyan siya ng sedatives upang maibsan ang sakit. Ngunit tinanggihan siya ni Kang Sanhi. Gusto niyang malaman kung bakit siya ganito. Nakita ni Yang Chai si Kang Sanhi na umiiyak sa sakit. Hindi na rin iniiwasan ni Yang Chai ang kanyang damdamin para sa kanya. Sinabi niya kay Kang Sanhi, hindi ka nag-iisa sa iyong mundo, nandito ako. Hanggat nararamdaman mo ang sakit, nandito ako na handang tumakbo sa iyong tabi anumang oras. Nang araw na iyon, natuklasan ni Kang Sanhi na ang remote control sa bahay ay hindi nakalagay ng tama. Alam niyang may dumating dito habang wala siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinuri ang Wi-Fi signal. Tulad ng inaasahan, mayroon siyang ilang karagdagang signal. Hindi niya alam na sa liblib na lugar na ito, maliban sa kanya at kay Yang Chai, walang dapat na nag-set up ng Wi-Fi. Hinala niya na may nagpapakialam sa kanyang bahay. Nagsimulang maghanap sa paligid si Kang Sanhi. Natagpuan niya ang isang nakatagong kamera. Hula niya na ang direktor na si Zhao ang may gawa nito dahil ilang beses na silang nagkita. Patuloy na hinahadlangan ni Direktor Zhao ang kanyang proyekto sa kagubatan. Naisip ni Kang Sanhi na baka hindi rin ligtas si Yang Chai sa kanyang bahay. Kumatok siya sa bahay ni Yang Chai at ang dahilan niya ay may electrical short circuit. Nagsimula siyang maghanap ng mga lugar kung saan maaaring mayroong nakakabit na kamera. Kinuha ni Kang Sanhi ang kanyang telepono at nakita na mas marami pa ang Wi-Fi signal. Ibig sabihin, mayroon ding naka-install na device sa bahay ni Yang Chai. Nang makita si Yang Chai na kaunti lang ang suot, agad na ibinigay ni Kang Sanhi ang kanyang jacket sa kanya. Dahil hindi niya matukoy kung saan nakakabit ang aparato, dinala ni Kang Sanhi si Yang Chai sa kanyang bahay. Uminom ang dalawa at nag-usap. Dahil sa medyo malabo na kapaligiran, biglang umulan sa labas. Nagsimulang tumulo ang tubig ulan mula sa bubong. Sa sandaling ito, aksidenteng natapon ni Yang Chai ang baso ng alak. Sabay na kinuha ng dalawa ang kanilang mga panyo upang magpunas, ngunit aksidenteng nagkahawakan ang kanilang mga kamay. Hindi nila mapigilang hawakan ang mga kamay ng isa't isa. Ang kapaligiran sa sandaling iyon ay perpekto. Nang handa na silang gawin ang susunod na hakbang, nag-atubili si Kang Sanheo dahil aksidente niyang nakita ang impormasyon tungkol sa psychological test sa computer ni Yang Chai. Galit na galit si Kang Sanheo. Hindi siya nakinig sa anumang paliwanag mula kay Yang Chai. Tinanong niya si Yang Chai kung bakit siya nakikialam sa kanyang buhay at kung bakit siya basta-basta na lang pumapasok sa kanyang pribadong espasyo. Sinabi ni Kang Sanheo na hindi kailangan ng paumanhin ni Yang Chai. Tinanong ni Kang Sanheo si Yang Chai, para sa iyo, isa lang ba akong pasyente? Ang nararamdaman mo ba para sa akin ay ganun lang din? Tinanong niya si Yang Chai kung isa ba siyang babae o isang doktor sa ngayon. Tinanong ni Yang Chai kung alin ang gusto niya. Sinabi ni Kang Sanheo na hindi niya kailangan ang alinman sa mga ito. Nagduda si Kang Sanheo. Ang damdamin ni Yang Chai ay talagang nakasakit sa kanya. Inalis niya ang kanyang mga gamit at umalis. Nagduda si Yang Chai tungkol sa nangyari kahapon nang matuklasan niya na lihim niyang itinatala ang kanyang mga gusto sa kanyang bahay. Higit pa rito, masaya silang nagluto ng almusal kaninang umaga. Bakit niya nasasabi ang ganyang masasamang bagay tungkol sa kanyang damdamin? Ang relasyon ng dalawa ay naging mas matatag sa paglipas ng panahon. Inanyayahan ni Kang Sanheo si Yang Chai na mag-dinner. Walang kamalay-malay na umuwi si Yang Chai at nagbihis ng maayos. Gusto niyang ipakita ang kanyang pinakamagandang itsura para sa date. Ang eksena ni Kang Sanheo na nagluluto ay kinilig si Yang Chai. Agad na nasakop ang kanyang tiyan ng masasarap na pagkain. Nagkaroon sila ng masayang hapunan. Paulit-ulit na pinuri ni Yang Chai si Kang Sanheo. Ang kanyang niluluto ay talagang masarap. Pagkatapos kumain, umupo ang dalawa sa hardin, uminom at nag-usap. Naglakas loob si Yang Chai na magtapat muli ng kanyang damdamin, ngunit pinutol siya ni Kang Sanheo. Tama ka, may damdamin din ako para sa iyo. Ngunit sinabi ni Kang Sanheo, walang sinuman ang makakahadlang sa aking plano. Hindi mahalaga kung sino ka. Ang pagluluto ko ng hapunan para sa iyo ngayong gabi ay para lang masabi ang mga bagay na ito. Tinanong ni Yang Chai si Kang Sanheo, hindi mo ba gustong malaman kung ano ang kaligayahan? Ngunit si Kang Sanheo, sa ngayon, ay gusto lang natapusin ang proyektong kagubatan ng Miriam. Sabi pa niya, para maiwasan ang awkwardness, aalis na siya kaagad. Lubos ding nadismaya si Yang Chai at sinabi na tatalikuran na niya ang kanyang damdamin para sa kanya at hindi na siya magiging abala sa kanya. Nariyan si Kang Sanheo para isakatuparan ang proyektong kagubatan ng Miriam. Para dito, isinakripisyo ni Kang Sanheo ang lahat. Para paalisin ang search and rescue team mula sa Miriam Forest, sumali siya sa search team para makahanap ng paraan. Ang proyekto sa Miriam Forest ay nagpapatuloy ng maayos, ngunit sa kasalukuyan, kailangan na lang bilhin ang pabrika ni Choi Jungmoo. Ilang beses nang pinuntahan ng assistant si Jungmoo, ngunit lagi siyang tinatanggihan. Hindi nagkukulang ang matandang ito sa pera, ngunit ang kanyang layunin ay hindi simple. Ang kanyang kahinaan ay ang kanyang anak. Iminungkahi ng assistant na magsimula sila sa anak nito. Ngunit hindi inaasahan na natuklasan na ni Choi Chang ang maliit na sikreto ni Kang Sanheo. Nalaman niya na maraming business card ni Park Yoon-soo sa bulsa ni Kang Sanheo. Ito ay dahil hindi maginhawa para kay Kang Sanheo na
gamitin ang kanyang sariling pagkakakilanlan, kaya gumamit siya ng ibang pagkakakilanlan. Tumawag si Choi Chang sa numero sa business card, ngunit mabilis na tumawag ang assistant upang abisuhan si Kang Sanheo. Sinuri ni Kang Sanheo at nalaman na ito ang numero ni Choi Chang. Sinabihan niya ang assistant na sagutin ang tawag gamit ang pangalan sa business card. Sa huli, nagtagumpay siyang linlangin si Choi Chang. Masyadong walang karanasan pa si Choi Chang. Paano siya makakatalo sa isang matalinong tao na tulad ni Kang Sanheo? Sa kabilang dako, ang dalawang tao na nagsasama sa isang bubong ay nagkita sa sala sa gabi. Sinabi ni Kang Sanheo na baka abutin pa ng ilang araw bago siya makalipat. Sinabi ni Jung Yong Che na ayos lang dahil aalis din naman siya sa loob ng ilang araw. Hindi napigilan ni Kang Sanheo na magtanong, gusto mo bang pumunta sa malayo? Ayaw nang makipag-usap ni Jung Yong Che sa lalaking ito na nagbabago ang mood na parang panahon. Ngunit hindi inaasahan ng dalawa. Kinabukasan, magkikita sila sa parehong lugar. Nagulat si Kang Sanheo nang makita si Jung Yong Che. Mas nagulat naman si Jung Yong Che. Hindi ba't miyembro ka ng search and rescue team? Bakit ka narito? Ipinaliwanag ni Kang Sanheo na narito siya para magbakasyon. Alam ng assistant na gusto niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na tuksuhin si Kang Sanheo. Hindi talaga naniniwala si Yang Che sa kanyang kasinungalingan. Sa sandaling umalis ang dalawa, biglang dumating ang ex-boyfriend ni Yang Che. Palabas na narito sila para dumalo sa isang medical seminar. Nang makita ni Kang Sanheo ang ex-boyfriend, agad siyang nawala sa sarili. Hindi kaya narito siya para makipagkita sa kanyang ex-boyfriend. Bumalik si Kang Sanheo sa kanyang silid at patuloy na pinapakalma ang kanyang magulong emosyon. Nababahala siya dahil suot ni Yang Che ang damit na iyon, ang damit na suot niya noong nakikipag-date siya sa kanyang ex-boyfriend. Ngayon, mas lalo pang gumanda si Yang Che. Kinuha ni Kang Sanheo ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Yang Che. Inanyayahan siyang maghapunan kasama siya. Sabi niya, ito na ang huling beses. Ngunit sinabi ni Yang Che na mayroon na siyang ibang kadate. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaupo ng tahimik si Kang Sanheo. Ito talaga ay isang karma na ginawa niya mismo. Si Kang Sanheo ay narito din para sa maayos na pagpapatakbo ng Miriam Forest Project. Ang tagapagmana ng Tesam Group, si John Juhan, ay laging may mata sa proyektong ito. Nakahanap si Kang Sanheo ng trabaho para kay John Juhan. Ang pangunahing punto ay ang chairman na si Huang. Siya rin ay isang shareholder ng Tesam Group. Nalaman ni Sanheo na dadalo si Huang sa forum ng mga investor sa France, kaya humingi siya ng ilang araw na day off sa team leader. Sinabi ng matalik na kaibigan ni Yang Che sa kanyang ex-boyfriend na dumalo rin si Yang Che sa medical seminar. Humingi siya ng tulong sa ex-boyfriend para sa post-traumatic stress disorder ng mga miyembro ng rescue team dahil ang ex-boyfriend niya ay isang espesyalista sa larangan na ito. Kusang loob na nag-alok ang ex-boyfriend na tulungan ang pasyente. Hindi rin tumanggi si Yang Che. Si Kang Sanheo naman ay nakipagkita kay Chairman Huang ng 7 oras. Nang bumaba siya sa hagdan, nakita niya si Yang Che sa elevator. Nagtanong si Kang Sanheo kay Yang Che, saan ka pupunta sa ganitong oras? Baka makikipagkita ka sa ex-boyfriend mo. Huwag kang mag-alala, nag-aalala lang ako bilang kapitbahay. Bumaba ka na dyan, lumayas ka na. Ilang araw na ang nakalipas, buo ang desisyon ni Kang Sanheo at nilinaw niya ang kanyang hangganan kay Yang Che. Ngayon, nang malaman niyang makikipagkita siya sa kanyang ex-boyfriend, nagpanik si Kang Sanheo. Sa sandaling ito, hinihintay siya ni Chairman Huang para mag-usap tungkol sa negosyo. Pag-ibig at karera, kailangan siyang gumawa ng desisyon. Sa kabilang banda, pagkaupo pa lang ni Yang Che, lumapit na si Kang Sanheo at hinila siya. Tinabig ni Yang Che ang kanyang kamay. Ano ba ang ginagawa mo? Kung sinasadya mo akong galitin, nagkakamali ka. Hindi ako magpapatalo sa aking emosyon dahil sa maliit na bagay na ito. Sa sandaling ito, lumapit din ang ex-boyfriend para pigilan si Kang Sanhee. Hindi niya pinalampas si Kang Sanhee na may matalas na dila. Ang lalaking ito, bakit tinawag pa si Yang Che sa ganitong oras? Alam ba ito ng iyong fiance? Sinabihan ni Yang Che si Kang Sanhee na huwag makialam sa mga bagay na hindi naman siya kasali. Sa sandaling ito, tumawag ang telepono ng assistant niya para magmadali siya. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Kang Sanheo kung ano ang tinatawag na self-inflicted pain. Walang magawa, nagmamadaling pumunta si Kang Sanheo sa kanyang pakikipagkita kay Chairman Huang. Nakipagkita si Yang Che sa kanyang ex-boyfriend dahil sa post-traumatic stress syndrome ng miyembro ng team na si Park. Ang kanyang ex-boyfriend ay isang espesyalista sa larangan na ito at nagbigay din siya ng isang angkop na plano sa paggamot. Ang pakikipag-usap ni Kang Sanheo ay hindi naging maayos. Ang plano niya ay bigyan ng trabaho si Kun Johan para wala na siyang oras na subaybayan ang proyekto sa Miriam Forest. Gusto niyang suportahan si Chairman Huang para maging pangalawang pinakamalaking shareholder. Ngunit ayaw ni Chairman Huang na mag-take ng risk. Sinabi niya kay Kang Sanheo na dalhin ang kasunduan sa paglilipat ng iba pang shareholder. Pagkatapos ng pag-uusap, nagmamadaling tumakbo si Kang Sanheo papunta kay Yang Che. Ang mga tao ay umalis na. Block pa ni Yang Che ang kanyang numero. Hindi ito naging problema para kay Kang Sanheo. Nahanap niya ang doktor na dumalo sa seminar sa Myeongsan University Hospital at nakuha niya ang numero ng kwarto niya. Bilang fiance ni Yang Che, ngunit hindi pa bumabalik si Yang Che. Sa sandaling ito, umiinom si Yang Che sa isang bar. Nalungkot siya dahil sa lalaking laging nagbabago ang isip. Pagbalik sa kwarto, hindi mapakali si Kang Sanheo. Tumingin siya sa kaakit-akit at sexy na Yang Che sa harap niya. Alam niyang ilusyon lang ito, ngunit saan siya magtatago. Ang ginawang Jung Che ay laging sumusunod sa kanya. Ito ay halos ikinababaliw ni Kang Sanheo. Kinabukasan, wala nang gana si Kang Sanheo na kumain. Direkta siyang sinabihan ng assistant na mayroon na siyang sakit na pag-ibig. Nang handa nang umalis si Kang Sanheo sa hotel, nakita na naman niya ang anino ni Jung Che.
Gayon din, lumitaw ang nakakainis na dating kasintahan at palihim na sumunod sa kanilang dalawa. Ang paglitaw ng dating kasintahan ang nagpamulat sa kanya sa kanyang damdamin para kay Ling Yu. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang hawakan ng mahigpit ang pagkakataon. Gamit ang kanyang AH status sa ospital, tinawagan niya ang direktor ng ospital at itinalaga si Ling Yu bilang kanyang attending physician. Hindi rin makatanggi si Ling Yu. Naglakbay silang dalawa sa iba't ibang lugar sa ibang bansa na parang isang magkasintahan na nasa yugto ng pag-ibig na magkasamang nag-i-enjoy sa tanawin ng banyagang lupain, magkasamang nag-i-enjoy sa masarap na pagkain. At kapag nakakita ng street band, sumasayaw din sila. Dinala rin nila si Gu Anxin na nabubuhay lamang para sa trabaho. Upang maglaro sa amusement park, si Gu Anxin ay hindi pa kailanman naging ganito kasaya. Sa gabi, pumunta sila sa ilalim ng wishing tree at gustong magbitin ng lotus lamp na may dalang kanilang mga hiling. Pagtingin sa lotus lamp na naglalaman ng kanilang mga hiling na nakabitin sa wishing tree, pareho silang napagod pagkatapos maglaro buong araw. Hindi nila alam kung sino ang sumakop sa silid ng sino. Ang isang tao ay nakadapa sa kama na natutulog ng mahimbing, habang ang isang tao ay nakahiga sa sofa at pumasok sa kanilang panaginip. Ngunit sa hating gabi, biglang nagbago ang lahat. Kinaumagahan, nagising si Ling Yu sa mga bisig ni Gu Anxin. Pagtingin sa lalaki na napakalapit, hindi niya maiwasang gamitin ang kanyang mga daliri upang iguhit ang hugis ng kanyang ilong. At ang lahat ng magandang ito ay naantala ng isang tawag sa telepono. Nag-isip si Ling Yu na samantalahin ang sandaling ito para tumakas, ngunit nakarinig siya ng nakakagulat na katotohanan. Tumawag ang assistant para ipaalam kay Gu Anxin na nagkasundo na sila sa kooperasyon. Ang direktor ay talagang magaling sa paghula. Alam niyang may problema sa respiratory system si President Huang, kaya dinala niya si Ling Yu para maging handa sakaling may masamang mangyari. Sa madaling salita, ginamit niya si Ling Yu para magpanggap na kanyang fan. Talagang napakatalino. Ang tawag na ito ay nagpalamig sa sigasig ni Ling Yu. Nalaman niyang noong nakaraang umaga, pumunta sila sa isang party at hindi sinasadyang nailigtas si President Huang na nagkakasakit na siya ring target ng kooperasyon ni Gu Anxin. Sa huli, ang lahat ay isang plano ng lalaking ito. Si Gu Anxin ay kararating lang at hindi pa niya alam na pinlano siya ng kanyang assistant. Kahit na may tinatago siya kay Ling Yu, ang kanyang damdamin para sa kanya ay totoo. Sa oras na ito, umalis si Ling Yu ng mag-isa. Sa kabilang banda, ang dating kasintahan ni Ling Yu ay napakasama. Noon, iniwan niya si Ling Yu para sa kanyang karera at pinili ang anak na babae ng isang mayaman na pamilya. Ngayon, nagsisisi siya at gustong habulin si Ling Yu muli. Ngunit kapag ang damdamin ay nawala, hindi na ito maibabalik. Si Ling Yu ay umibig na sa gwapo at masayahin na si Gu Anxin kahit na ginamit siya nito upang itaguyod ang kooperasyon, ngunit maging ito man ay malungkot o masaya. Ang taong ito ay nakaukit na sa kanyang puso. Sa gabing iyon, nagkita silang dalawa sa sala. Naisip ni Gu Anxin na umalis si Ling Yu nang hindi nagsasabi ng paalam dahil mahal pa rin niya ang kanyang dating kasintahan. Kapag nagmamahal ang si, bumababa rin ang kanyang bi. Ngunit mabilis niyang nalaman ang dahilan. Nagbago ang ugali ni Ling Yu. Kinabukasan, pumunta sila sa templo upang suriin ang fire extinguisher. Nakita ni Gu Anxin ang maraming lotus lamp na dumadaan at natuklasan na sa gitna ng maraming lotus lamp na ito, may isang lotus lamp na partikular na inilaan para sa kanya. Si Gu Anxin ay sikat at matagumpay. Ito ang bagay na dinala ni Ling Yu sa templo kahapon upang ipanalangin siya. Sa puntong ito, naalaala din ni Gu Anxin ang sinabi ng assistant noong araw na iyon. Maikli lang ang tawag, ngunit wala siyang maalala. Nang kumpirmahin niya ang nilalaman ng pag-uusap sa assistant, nalaman niya na alam ni Ling Yu ang tungkol sa paggamit niya sa kanya sa party. Nalaman din niya na hindi pa siya nagbitiw bilang department director at maaari pang hulaan na mayroon siyang ibang layunin sa pagpunta doon. At sa sandaling ito, para kay Ling Yu, siya ay isang sinungaling na manloloko. Kaya naman, sinadya ni Gu Anxin na saktan ang kanyang kamay at nagmamadaling pumunta sa Miriam Hospital upang hanapin si Ling Yu at magpaliwanag. Ngunit si Ling Yu ay nasa Mayonseong University Hospital. Nagmaneho si Gu Anxin ng mabilis patungo sa GE, ngunit hindi pa rin niya makita si Ling Yu. Hindi rin makontak ang telepono. Sa sandaling ito, nakita ni Gu Anxin ang isang mag-ina na nakaupo sa upuan. Ito ay nagpaalaala sa kanya ng kanyang pagkabata, ang eksena kung saan siya ay iniwan ng kanyang ina sa istasyon ng tren. Sa pagkakataong ito, iniwan din ng ina ang bata dito. Binuhat ni Gu Anxin ang bata papunta sa kotse upang hanapin ang ina nito. Nakita ni Ling Yu ang eksenang ito at tumakbo din siya. Sa huli, ito ay isang pagkalito lamang. Ang ina ng bata ay naghahanap lang ng naiwan nitong gamit. Sa daan pabalik, nagkasama silang dalawa sa paglalakad sa kagubatan. Naging tapat sina Gu Anxin at Ling Yu sa isa't isa. Hindi siya nagbitiw bilang direktor at tinitiyak na hindi siya magtatago ng anumang bagay mula sa kanya sa hinaharap. Hiningi niya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, ngunit umatras pa rin si Ling Yu, umaasa na ang kanilang relasyon ay magtatapos na dito. Sa sandaling ito, nalaman ni Ling Yu ang tungkol sa nasugatan na kamay ni Gu Anxin. Ikinuwento ni Gu Anxin kay Ling Yu ang kwento tungkol sa kanyang pagkabata, kung paano siya iniwan ng kanyang ina at nagmakaawa siya kay Ling Yu na manatili sa kanyang tabi. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Ling Yu, nagpatuloy si Gu Anxin na sabihin na kung wala si Ling Yu, wala siyang layunin. Kailangan kita ngayon. Ang dalawang tao ay tunay na nagmamahalan at bukas loob na tinanggap ang isa't isa. Matagal na nilang iniwan ang patunay ng kanilang pag-ibig sa ilalim ng wishing tree. Pagkatapos nito, nagsimula ang dalawa ng kanilang pang-araw-araw na buhay na magkasama. Pagdating sa pag-ibig, agad na naging isang mabuting boyfriend si Gu Anxin sa bahay. Sa umaga, lumabas siya upang mamitas ng ligaw na gulay para lang ipagluto
magluto ng almusal ang babaeng mahal niya. Nagising si Ling Yu sa amoy ng pagkain. Akala niya ay naghahanda si Gu Anxin ng almusal para sa kanya. Nahiya siya at tinakpan ang kanyang mukha. Hindi niya mapigilan ang ngiti habang naghihilamos. Ang gwapo at mainit na kasintahan na ito ay talagang labis na nakakatuwa. Si Ling Yu na bagong nagmamahal ay medyo nahihiya pa rin. Pagtingin sa almusal sa mesa, talagang nagulat si Ling Yu. Si Ling Yu ay likas na mahilig kumain at nasakop ng lutuin. Noon ay nag-iisa siya kaya ayaw niyang magluto. Ngayon na mayroon na siyang kiikaw, talagang naiintindihan na ni Gu Anxin. Palagi siyang nagpapahayag ng pagmamahal sa anumang oras. Pagkatapos kumain ng almusal, nagbisikleta silang dalawa papunta sa trabaho. Ang paghahanap ng tamang tao sa tamang oras ay isang malaking kaligayahan. Pagdating sa intersection at nakita niyang umalis si Ling Yu, medyo nalungkot si Gu Anxin. Sa sandaling ito, binigyan siya ni Ling Yu ng isang matamis na halik. Sa paghihikayat ng pag-ibig, naging mas aktibo si Gu Anxin sa trabaho. Ang kanyang pag-ugali sa mga tao ay naging mas magiliw at kaaya-aya. Nagulat ang mga kasamahan niya sa pagbabago niya. Samantala, si Ling Yu ay naging mas masigasig sa mga pasyente. Paminsan-minsan ay tumatawa siya ng mag-isa na parang baliw. Ang kooperasyon sa pagitan ni Gu Anxin at ni President Huang ay formal na nagsimula. Lihim na binili ni President Huang ang 29% ng shares ng T-Stech. Ito ang pampagana na regalo ni Gu Anxin kay Quan Johan. Agad na ipinatawag ni Quan Johan si Director Dawood. Gusto niyang magdesisyon sa proyekto ng Miriam Forest at sinabihan niya itong mabilis na ayusin si Gu Anxin sa anumang paraan. Pagkatapos niyang ayusin si Quan Johan, meron pa ring malaking problema para kay Choi Jung-mo. Sinamantala ng lalaking ito ang kanilang pagpunta sa ibang bansa at inayos na ang lahat ng mga taga-nayon. Ang pagmamay-ari ng lupa ng Miriam Forest ay nasa kanyang kamay. Alam ni Gu Anxin na hindi nagkukulang si Choi Jung-mo sa pera, aya't ang gusto niya ay kapangyarihan. Nangako si Gu Anxin na tutulungan niya itong maging miyembro ng konseho ng distrito. Ito ang tumama sa pinakamalalim na pagnanasa niya. Dahil sa kanyang mababang edukasyon, naging hadlang ito sa kanyang pagpasok sa politika at ang bagay na ito ay hindi malulutas ng pera. Nangako si Gu Anxin na tutulungan niya itong makakuha ng sulat ng rekomendasyon. Naging interesado si Choi Jung-mo. Nang araw na iyon, nakilala ni Ling Yu ang babaeng berding sa green tea. Pinili ni Ling Yu na bigyan siya ng isang key fatal blow na nagpagalit sa babae. Nagbago ang diskarte nito at nagsimulang magpakipot sa kanyang kasintahan na nagpagulat kina Ling Yu at Gu Anxin. Sa huli, hinamon pa niya sila ng hayagan. Sa harap ng tahasang hamon, gumanti si Ling Yu at nagpatulala sa dalawang kakaibang tao. Nagsimula na ring makipagtulungan si Gu Anxin sa kanyang pagganap, "Honey, mahal na mahal din kita." Ang kilos na ito ay halos nagpasuka sa kanilang kalaban. Ang damdamin ng dalawa ay naging mas mainit. Upang mas maunawaan si Ling Yu, si Gu Anxin. Naghanda si Gu Anxin ng isang questionnaire na may 100 tanong para sa mga mag-asawa. Ang unang tanong ay nagpahirap kay Ling Yu. "Ano ang palayaw ko sa iyong telepono?" Pagtingin sa hindi natural na ekspresyon ni Ling Yu, alam niyang may problema. Bahagyang nagpapaliwanag si Ling Yu, aso ng kapitbahay. Nahihiya siyang sabihing hindi pa niya ito napapalitan. Ang palayaw na baboy ay medyo nakakasuklam. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa pagmamadali, nagtago silang dalawa sa ilalim ng tulay para iwasan ang ulan. Dahil sa halik kanina, hindi sila makatulog sa gabi habang nagpapalipat-lipat sa kama. Nang araw na iyon, tinawag si Ling Yu sa opisina ng direktor, kasama si Direktor Dawood. Alam ni Ling Yu na ang team member ay may post-traumatic stress disorder. Nagsumite ng mga naugnay na dokumento para sa rescue, lalo na ang panukala para sa pagtatatag ng trauma center ng team. Si Director Dawood ay formal na nagbigay ng pondo para sa proyektong ito, ngunit ang totoo ay gusto niyang harapin si Gu Anxin. Naghahanda siyang kumilos laban kay Gu Anxin sa pamamagitan ni Ling Yu. Kinabukasan, natanggap ni Ling Yu ang ulat ng kalidad. Ang kalidad ng tubig sa Miriam Forest ay hindi pumasa sa pagsusuri. Ito ay naglalaman ng malaking halaga ng nakakalaso na arsenic. Bumili si Ling Yu ng test strip upang subukan ang mabigat na metal at naghanda na subukan muli. Biglang kumulog at kumidlat sa labas. Ito ang oras na pinakakinatatakutan ni Ling Yu. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa ospital. Si Ling Yu ay likas na natatakot sa kulo. Ang biglaang paglitaw ng isang tao ay nagdulot ng gulat. Ang dumating ay si Director Dawood, na kilala sa kanyang mga panlilinlang. Siya ngayon ang investor ng proyekto ng ospital at siya rin ang pangunahing kalaban ni Gu Anxin. Sa sandaling ito, papunta na rin si Gu Anxin. Tinawagan niya si Ling Yu ngunit walang sumasagot. Habang papalapit si Director Dawood ng paunti-unti, umatras si Ling Yu. Natuklasan din ni Director Dawood na nagsasagawa siya ng water experiment at sinadyang tanungin kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung kaibigan ba siya o kaaway. Natatakot na mabunyag ang issue ng water pollution, dali-daling tinakpan ni Ling Yu ang mesa. Ipinaliwanag ni Director Dawood na narito siya upang suportahan ang proyekto ng ospital at inanyayahan pa si Ling Yu gawing director sa Ling Yu ng Devil's Treatment Center. Ang layunin ay gamitin siya para kalabanin si Gu Anxin. Nalaman na niya na ang dahilan kung bakit niya pinagmasdan si Ling Yu ay mula pa sa unang pagkakataon na ginawa niya ang pagsusuri sa kalidad ng tubig para sa Miriam Village. At nalaman din niya na siya ang kahinaan ni Gu Anxin, kaya't nagpakita siya sa
sa opisina ng direktor. Nang magmamadali si Guan Xin na pumunta sa ospital, umalis na si Direktor Dawood. Nang makita niyang ligtas si Ling Yu, gumaan ang pakiramdam ni Guan Xin. Tinanong niya si Ling Yu kung bakit hindi siya sumagot sa tawag na nag-alala sa kanya ng husto. Nalaman na ang tangang si Ling Yu ay nasa silent mode ang telepono. Sa sandaling ito, kumulog sa labas. Tinulungan ni Guan Xin si Ling Yu na takpan ang kanyang mga tainga at sinabing, "Halika, umuwi na tayo." Ang paraan ng interaksyon ng dalawa ay lalong nagiging matamis. Pagdating sa bahay, kinumpirma ni Guan Xin kung wala ba talagang problema at kung kaya ba niyang matulog ng mag-isa. "Sige, matulog ka na, marami pa akong gagawin." Nakita ang pag-aalinlangan ni Ling Yu, lumapit si Guan Xin. Sa sandaling ito, nakatanggap si Ling Yu ng tawag. Biglang lumiko si Guan Xin sa isang direksyon, pumunta para kumain ng popcorn para itago ang kanyang kahihiyan. Bumalik din si Ling Yu sa kanyang silid na nahihiya. Ang araw na iyon ay minarkahan ang ika-negatibo 25 anibersaryo ng pagtatatag ng Special Rescue Team 119. Halos lahat ng residente sa nayon ay dumalo sa kaganapan. Ang alindog ni Guan Xin ay talagang walang kapantay. Ang mga babae ay labis na naapektuhan at itinulak pa si Ling Yu sa gilid upang hindi siya matakpan. Habang nagpapakitang gilas sa water rescue, nagkaroon ng aksidente. Si Ling Yu ay may aquaphobia at walang magawa sa tubig. Napansin ni Guan Xin na may mali at agad na tumalon sa tubig upang iligtas siya. Nang mailigtas si Ling Yu, sumigaw siya sa takot para mapasaya ang kanyang kasintahan. Noong umaga, inihanda ni Guan Xin ang lahat para dalhin si Ling Yu sa isang picnic. Nabawi na ni Ling Yu ang sigla niya. Ang relasyon ng dalawa ay lalong naging malapit. Sa intersection, naghalikan muli ang dalawa ng matamis. Bumalik ang dalawa sa kanilang trabaho ng may pagmamahal. Sa kabilang banda, upang talunin si Guan Xin, Director Dawood ay naghanap ng kasamahan na si Han Jae-hyun na laging naiinggit kay Guan Xin. Si Han Jae-hyun ay talagang isang oportunista. Nang wala sina Guan Xin at ang kanyang assistant, kinuha niya ang buong kabinet at ang mga dokumento. Sinabi pa niya kay Director Dawood na dahil sumali si Guan Xin sa rescue team, sa legal na aspeto, ang taong namamahala sa Miriam Forest Project ay ang kanyang assistant, si Park Hyung-soo. Ito ang nagbigay daan kay Director Dawood sa isang shortcut. Nagpadala siya ng mga tao upang kidnapin ang assistant ni Guan Xin na si Park Hyung-soo. Sinimulan niyang takutin at gamitin siya. Basta't pumayag siyang ilipat ang Miriam Forest Project, bibigyan siya nito ng 200 bilyong won. Ngunit ang assistant, hindi siya naniwala sa kanyang mga kasinungalingan, kaya binugbog siya ng husto at napilitan siyang pumirma sa isang kontrata sa paglilipat. Sa huli, buong pagmamalaki niyang ipinahayag kay Ko Antam na kunin ang taong iyon. Nang makita ang kanyang malubhang nasugatan na assistant, nagalit si Ko Antam. "Paano mo nagawang saktan ang aking tao? Pagbabayarin ko kayo ng mas mahal." Matalino ang assistant, inirecord niya ang lahat ng nangyari kahapon. Pinakinggan ni Ko Antam ang recording na iyon kasama ang kanyang manugang. Ang recording ay mainat na pinlano, ngunit sa huli ay isa lamang itong kalokohan. Tinulungan siya ni Ko Antam na suriin ang paksyon ni Cao Cao, ang kanyang Panginoon, na kasalukuyang nalilito dahil sa mga bahagi ng teknolohiya ng korporasyon. Kung kumalat ang balita tungkol sa pakikipagsabuatan sa gang, hindi alam kung makakaya niyang panatilihin ang Zhengsheng technology. Natural, hindi nangahas ang manugang na kumuha ng panganib. Ang kontrata ay hindi pa mainit ng kinailangan niyang isuka ito. Hindi nakalimutan ni Ko Antam na bigyan siya ng isang suntok bago umalis. "Paano ka nangahas na galawin ang aking tao? Siguradong gaganti ako." Pagkalabas ni Ko Antam, sinabihan niya si Pangulong Ling Viet na ibenta ang lahat ng Zhengsheng technology shares. Si Cao Cao, upang mapanatili ang karapatan sa pagsasalita, ay bumibili ng mga bahagi ng Zhengsheng technology. Ito ay nagdulot kay Pangulong Ling Viet na kumita ng 3,000 bilyong spread. Sa pagkakataong ito, nawalan si Zhengsheng ng asawa at ng hukbo. Nang araw na iyon, namili silang dalawa. Napansin ni Ko Antam na pakiramdam ng kanyang nobya ay masyadong mahal ang damit, kaya ginamit niya ang kanyang ihi status upang lumikha ng isang mabilis na daan. Akala ni Yang Chai ay sapat siyang swerte upang makabili ng magandang damit at makakuha ng diskwento. Ngunit hindi niya alam na lahat ay inayos ng lalaking ito. Nang gabing iyon, dumating si Ko Antam sa bahay ni Yang Chai upang humingi ng pagkain. Tinitingnan sila ng kanyang ama na may pagmamahal. Makatuwirang nilibot ni Ko Antam ang silid ni Yang Chai, kasama ang kanyang ama na tinitingnan ang mga larawan ni Yang Chai mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Sa kabilang dako, nagsimula na namang gumawa ng gulo ang manugang na lalaki. Kung hindi pumayag si Yang Chai na maging direktor ng treatment center, aatrasan niya ang pagpupondo para sa proyekto ng ospital. Hindi rin nangahas si Yang Chai na sumang-ayon, hindi siya isang eksperto, kaya bakit siya ang dapat na maging direktor? Habang tinitingnan ni Ko Antam ang libro ng Search and Rescue Team, nakita niya ang album page ng ama ni Yang Chai. Ang pamagat ay "Nakilala ko ang aking anghel sa ilalim ng tubig, aking anak na babae." Sinuri ni Ko Antam sa internet ang mga artikulo noong taon na iyon. Lahat ay tungkol sa mga sasakyang nahulog sa bangin at ang kanyang mga magulang ay namatay. Ang mga salita ng babae ay tila nabuhay muli sa kadiliman. Mas lalong naawa si Ko Antam kay Yang Chai. Sa hinaharap ay mas mamahalin niya ito. Kinabukasan,
dinala ni Ling Ju ang lahat ng dokumento para sa Miriam Forest Project upang hanapin si Ko Antam kasama ang Land Transfer Certificate. Ibinigay din sa kanya ang sulat ng rekomendasyon na pinangarap niya. Sa puntong ito, ang Miriam Forest Project ay nakumpleto na. Dinala ni Ko Antam ang lahat ng mga dokumento upang magulat sa chairman, ngunit hindi niya inaasahan na ang chairman ay isang walang galang na tao rin. Agad niyang inilipat ang proyekto ng Miriam Forest kay Cao Cao. Upang kumapit sa paanan ni Cao Cao, tinanggal din niya si Ko Antam upang ilabas ang kanyang galit sa kanya. Naalala ni Ko Antam ang sinabi ni Yang Chat, ang kagubatan ng Miriam ay mayroong heavy metal pollution gaya ng sinabi ng assistant. Ang pagpapaunlad ng resort ay hindi kailangang pag-aralan ang geological structure. Bigla niyang napagtanto na ang hinuhukay ay hindi ang kagubatan, kundi ang ginto na nakatago sa ilalim ng Miriam Forest. Sa isang paglipat ng eksena, upang matulungan ang kanyang nobya na malampasan ang kanyang takot sa tubig, dahan-dahang dinala siya ni Ko Antam sa tubig. Tinulungan niya siyang malampasan ang kanyang takot. Ang hamon na ito ay nagbigay pa rin ng kaunting takot kay Yang Chat. Kapag gusto mo talaga ang isang tao, tahimik kang mag-aalay ng walang inaasahang kapalit. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay naging hamon sa kanilang pag-ibig. Nang hapong iyon, nang dumating si Yang Chai upang hanapin si Ko Antam, natuklasan niya ang plano para sa pagmimina ng mga bihirang metal. Ito ay naging mitsa para sa kanilang pagtatalo. Mula sa isang eksperto, nalaman niya na ang ilalim ng kagubatan ng Miriam at kagubatan ng Duo ay naglalaman ng malaking halaga ng bihirang metal. Bagaman nawala niya ang Miriam Forest Project, ngunit nakuha niya ang karapatan na gamitin ang kagubatan ng Duo at naghahanda upang minahin ang bihirang metal, ngunit hindi sumang-ayon si Yang Chai. Sa tingin niya ay dadalhin niya si Ginang Evie na may sakit sa ibang lugar at itago ang katotohanan na nalason ang mga taga-nayon upang ipagpatuloy ang pagmimina ng bihirang metal. Ang ganitong pag-ugali para sa personal na pakinabang na nakakasira sa iba ay nagparamdam kay Yang Chai na bago at kakaiba si Ko Antam. Akala niya ay nakahanap siya ng isang kapareha na may parehong layunin, ngunit sa huli ay naging isang taong tapat sa kanyang agarang pagnanasa. Mabilis na ipinaliwanag ni Ko Antam na dinala niya si Ginang Evie sa ospital na kabilang sa naugnay na larangan at tinutulungan ng pinakamahusay na medical team 5, ngunit hindi naniwala si Yang Chai. Sa tingin niya ay isa pa rin siyang taong walang puso. Bukod sa layunin, wala siyang nakikita. Nagmungkahi si Yang Chai na hindi na siya maninirahan kasama ang isang taong walang parehong layunin. Hindi inaasahan ni Ko Antam na magiging ganito ang mga bagay. Dinala niya ang kanyang maleta at umalis ng mag-isa. Hindi rin mapigilan ni Yang Chai ang kalungkutan sa kanyang puso at umiyak. Kahit na sinabi niya ang maraming mga mapait na salita, talagang hindi niya kayang iwanan ang relasyong ito. Hindi na ako magsisinungaling. Patawad, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Basta ngumiti ka, ngingiti rin ang mundo. Sa sandaling ito, malungkot din si Ko Antam sa labas. Ang mga salita na minsan ay sinabi ni Yang Chai ay umalingaw pa rin sa kanyang tenga. Dinala ni Ko Antam ang kanyang pagkamis at kalungkutan at umalis sa lugar. Kinabukasan, tinanong ng maliit na assistant kung nasaan si Ginang Evie. Nalaman niya ang hindi normal na relasyon ni Cao Cao at Ling Ju. Natuklasan na 25 taon na ang nakalilipas, nakaranas si Cao Cao ng mga problema sa proyekto sa pagpapaunlad ng kagubatan ng Miriam. Si Ling Ju ay biglang yumaman pagkatapos ng sunog sa kagubatan. Pinaghihinalaan ni Ko Antam na ang dalawang ito ay sangkot sa sunog sa kagubatan, kaya nagsimula siyang imbestigahan ang kasong ito. Ginawa niya ito upang mabawi ang kanyang mga alaala bago siya maging 10 taong gulang at upang pagalingin ang kanyang maling sakit. Sa harap ng pagtatanong ni Ko Antam, itinanggi ito ni Ling Ju. Nagsinungaling si Ko Antam na nabawi na niya ang kanyang mga alaala at sinabi niya na alam niya na siya ang sanhi ng sunog. Sa takot, sinuntok ni Ling Ju sa noo si Ko Antam. Ang matinding suntok sa ulo ay nagpaalala kay Ko Antam sa lahat. Noong bata pa siya, natrap sila ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa apoy. Tumakbo sila ng buong lakas upang humingi ng tulong sa mga dumadaan. Ngunit ang dalawang baliw na ito ay hindi lamang hindi sila tinulungan, kundi nag-record pa ng video bilang alaala. Direkta silang umalis, hindi pinapansin ang mga tawag ng mga bata. Upang iligtas ang sarili, hinawakan ni Ko Antam ang kamay ng kanyang kapatid na babae at nilampasan ang pader ng apoy. Ngunit ang kapatid na babae ay natakot at naupo sa lupa. Sa oras na iyon, masyadong malaki na ang apoy. Hindi na nakabalik si Ko Antam. Dumating ang rescue team sa tamang oras. Si Ko Antam ay nailigtas, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay nilamon ng apoy. At si Ling Ju ang kriminal na gumawa ng krimen, 25 taon na ang nakakaraan. Ang salarin ay hindi kinasuhan sa kaso ng panununog sa kagubatan. Kaya pala ang kanyang maling sakit at pagkawala ng alaala ay dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Gusto niyang humingi ng hustisya para sa kanyang kapatid na babae. Mula kay Ling Ju, nalaman niya na si Cao Cao ang nag-utos sa kanya na sunugin ang kagubatan noong taong iyon. Nahanap ni Ko Antam ang taong tumulong kay Cao Cao na minahin ang bihirang metal noong taon na iyon, na si Loki Vandal. Gumamit siya ng isang maleta na puno ng pera upang makuha ang buong iligal na proseso ng pagmimina noong taong iyon. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga dokumento sa reporter na nag-uulat ng tumpak na ang pagmimina ng heavy metal ni Cao Cao 25 taon na ang nakakaraan ay nagdulot ng polusyon sa buong nayon, na nagreresulta sa pagkalason sa heavy metal sa karamihan ng mga residente. Nagulat din si Ling Ju sa balitang ito dahil kakadiscover niya lang na mayroon siyang cancer at ito pala ay dulot ng lalaking si Cao Cao. Matapos panoorin ang balita, napagtanto din ni Yang Chai na nagkamali siya. Tinawagan niya si Ko Antam ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Nang makita
Nakita ni Ko Antam ang hindi nasagot na tawag mula kay Yang Chai. Nag-alala siya at hindi mapakali. Agad siyang lumabas upang hanapin siya. Sa wakas, nagkita silang dalawa pagkatapos ng ilang araw sa Miriam Hospital. Na-miss na kita, sana lang ay makatayo ka sa harap ko. Humingi rin ng tawad si Yang Chai dahil sa kanyang pagiging madaliin at sinabing dapat ay nagtiwala siya. Ipinahayag din niya ang kanyang pagka-miss kay Ko Antam. Na-miss din kita. Sa sandaling ito, ang balita ay nagpagalit kay Cao Cao. Sinundan niya si Ko Antam sa Miriam Hospital. Sa pagkakataong ito, gusto niyang mawala si Ko Antam magpakailanman. Natrap ang dalawa sa sunog. Kumuha si Ko Antam ng kumot at binasa ito at ipinantakip kay Yang Chai. Sila ay tumalon palabas ng bintana. Ang dalawa ay nakaligtas sa kamatayan. Pagkalabas nila, agad silang pinuntirya ni Cao Cao. Nang dumating ang panganib, hindi nag-atubili si Ko Antam at tumayo sa harap ng babaeng mahal niya. Nangyari ang insidente ng hindi inaasahan. Si Yang Chai ay tumayo ng tulala sa lugar. Nakita na tinamaan na niya ang target at si Cao Cao ay tuwang-tuwa na tumawa. Hindi na kinaya ni Ko Antam at bumagsak sa mga braso ni Yang Chai. Kinabukasan, nagising si Ko Antam sa ospital. Siya ay napakaswerte. Ilang sugat lang sa labas ang natamo niya. Si Yang Chai ay mas matalino. Nang mag-check-in siya sa ospital, hindi niya ginamit ang pangalan ni Ko Antam at binago rin niya ang petsa ng pag-check-in. Hindi matagpuan ng manugang ang tao, ngunit sa sandaling lumitaw si Ko Antam, natagpuan siya ng manugang. Pagkatapos, inanyayahan siya sa lihim na bodega. Si Cao Cao ay mayabang na nagsabi, hindi mo alam kung ano ang kaya mo at nangahas ka pang hamunin ang aking kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang mawala. Ngunit si Ko Antam ay napakakalmado. Hindi siya natatakot. Nang ang isang grupo ng mga alalay ay handa ng kumilos, binuksan ang pinto ng bodega at dinala ng maliit na assistant ang mga tao. Nagulat din ang manugang nang makita niya ang mga tao. Gaano kapanganib ang pinagdaanan ng aking anak. Ang manugang at ang kanyang grupo ay dinala palayo at si Cao Cao na lang ang natira. Pala ay matagal nang nahanap ni Ko Antam ang lahat ng ebidensya. Ngunit ang mga krimen ni Cao Cao ay talagang mabigat. Ang pagpunta sa kulungan ay masyadong madali para sa kanya. Ang lahat ng ito ay ginawa upang bugbugin siya. Nagpahiwatig si Ling Ju kay Ko Antam sa simula pa lang bilang pagtubos na si Cao Cao ay mahilig mag-record ng mga video para sa mga alaala. Binayaran ni Ko Antam ang driver ni Cao Cao upang makuha ang video kung saan inutusan niya na sunugin ang ospital. Kinabukasan, nagsimula ang paglilitis sa korte para sa kaso ng 25 taon na ang nakakaraan sa Miriam, ang sunog sa kagubatan at ang polusyon ng heavy metal mining. Si Ko Antam ay nagpatotoo sa korte. Sa korte, itinalaga si Cao Cao bilang ang salarin sa sunog 25 taon na ang nakakaraan. Ang mga residente na nagkasakit dahil sa polusyon ay lumabas din upang magpatotoo. Inamin din ng manugang ang mga krimen ni Cao Cao sa korte, ngunit binayaran ni Cao Cao ang ilang mga saksi. Ang mga saksi sa magkabilang panig ay may magkakaibang pahayag. Ang huling saksi na si Ling Ju ay lumabas sa korte at sinira ang pagka-deadlock. Sinabi ni Ling Ju ang katotohanan noong taong iyon. Noong taon na iyon, binigyan siya ni Cao Cao ng pera at inutusan siyang sunugin ang Miriam Forest. Dagdag pa ang video na natagpuan sa bahay ni Cao Cao. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Hindi na makapagpaliwanag si Cao Cao. Ang mamamatay tao ay malaya sa loob ng 25 taon. Sa wakas ay natanggap niya ang karapat-dapat na parusa. Pagkalipas ng isang taon, upang gamutin ang mga residente ng nayon ng Miriam at ang mga miyembro ng 119 Special Rescue Team, itinatag ni Ko Antam ang Sangu Group at Sangu Hospital. Itinalaga niya si E.C. Park bilang direktor ng Sangu Hospital. Para naman kay Ling Ju, upang maibalik ang kagubatan ng Miriam at ang kapaligiran, ang rescue team ay nag-donate ng lahat ng kanilang ari-arian. Ang lahat ay bumalik sa tamang landas. Sinimulan ng lahat ang kanilang pangarap na bagong buhay. Sinimulan din ni Ko Antam at Yang Chai ang kanilang masayang buhay. Salamat sa panonood ng pelikulang ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na pelikula.